Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Merry Christmas po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon sa biyaya po ng araw na ito. Alam ko po ay maulan-ulan at medyo mahirap pong bumiyahe po dito, pero salamat sa Diyos and we are all here. We thank the Lord for the gift of one another as we celebrate Christmas together here at our Mother Church. Palagay ko po madami-dami po mga bago o mga first-timers po dito. Meron po bang mga first-timers po dito? Pwede po bang pakitaas ang kamay? Palakpakan po natin sila. Welcome po sa inyo sa Manila Cathedral. As I've said at the beginning of our Eucharistic celebration this evening, last night, Pope Francis officially opened the Holy Door in St. Peter's Basilica, marking the beginning of the Ordinary Holy Year with the theme, Pilgrims of Hope. Dito po sa atin, sa Archdiocese of Manila, come next week, December 30, bubuksan din po natin ang banal na taon na ito, itong Jubilee Year na ito, with Cardinal Advincula to lead us into this great and holy Jubilee Year. And we extend to you the invitation. If you wish to attend this celebration, you may wish to visit the official page of the Lakbay Pag-asa Jubileo 2025 Facebook page. Manggagaling po, magsisimula po ang ating celebration from the Plaza Moriones within the compound of the Fort Santiago. This year's Jubilee, as we have said, bears the theme of hope. Pilgrims of hope. Lakbay Pag-asa. And what a wonderful way to celebrate Christmas, the birth of the Lord, in the spirit of hope and in living hope. Dahil po naniniwala ako na ang Pasko at ang pag-asa, kambal iyan. They go together. What we celebrate this Christmas, we also celebrate the gift of hope. Taon-taon po natin ipinagdiriwang ang Kapaskuhan. At sa bawat Kapaskuhan, ipinagdiriwang po natin kung papaanong napakabuti ng Diyos sa atin. Just a play of imagination. Forgive this weak imagination. Maybe God the Father may have been enjoying His time with His beloved Son up there in heaven. Banding kung banding siguro itong magtatay na ito. Pero nakita ng Diyos ang karahasan, ang kasamaan, at ang uhaw ng buong mundo para sa isang magpapakita sa kanila ng pag-asa sa kabila ng mga bagay na ito. Kaya naman, sa sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos, sino man tayo, hindi man tayo karapat-dapat para sa isang Kristo na ito, anuman ang pinagdadaanan natin sa buhay na ito, ito po tayo. Ito tayo at may Pasko tayo. Ito tayo at may Jesus sa ating piling na pag-asa po natin. We rejoice in this good news. Jesus was born. We now have Christmas, so that all of us who celebrate Christmas will live in hope, will be given hope, and will embrace hope. Dahil sa bawat nagpapasko, ginagawang totoo ang pag-asa na bigay ng Diyos. At alam niyo po, ito po yung magandang paalala po sa ating lahat. It might be so easy to greet each other, Merry Christmas, but we all turn our back to the potential of people and the capacities of people around us. We might be happily greeting each other, Merry Christmas,
happy holidays, maligayang Pasko, but we lack believing the future of every person. Baka po bati tayo ng bati, maligayang Pasko. Yung iba pinapaskil pa, yung iba kino-commercial pa, yung iba makikita po natin sa paligid with all their faces. Pero iharap mo sa totoong buhay, ano ang sasabihin sa kapwa-tao? Dapat pinapatay yan. Hopeless case yan eh. Proud na proud sabihin, Merry Christmas from gantong family, from ganyan family. Pero sa totoong buhay, anong ginawa sa tao niyan? Pinakita ba o pinaramdam ba sa tao na may maganda siyang kinabukasan? O kahit man lang pinaramdam man lang sa taong iyan na meron siyang magandang kinabukasan? Huwag po tayong bumati ng maligayang Pasko kung hindi natin pinaniniwalaan ang pag-asa sa bawat isa sa atin. It might be an empty can to greet each other, Merry Christmas, but we do not believe that hope is true to all of us. Dahil paalala lamang po, narito man po kayo, sa inyo man pong nanonood sa ating online Holy Mass, noong pong unang Pasko, noong isinilang ni Maria si Jesus, binati tayo ng Diyos na tila sinasabi din niya, maligayang Pasko sa inyo. At sa pagsasabi sa atin ng maligayang Pasko, tila sinabi niya din sa atin, may Pasko, kaya may pag-asa. May pag-asa dahil may Pasko. Uulitin ko po, may Pasko, kaya may pag-asa. May pag-asa dahil may Pasko. Ipagpapatuloy po natin ang araw na ito. At harinawa po, wag po nating putulin ang Christmas ngayong araw na ito. Liturgically, we still have some 2-3 weeks of the Christmas season up until the baptism of the Lord. And we can greet each other as much as we want a Merry Christmas. At hamon ko po, mamaya babatiin niyo ako ng Merry Christmas. Mamaya babatiin niyo po muli ng Merry Christmas ang mga anak ninyo, ang mga asawa ninyo, ang mga kaibigan ninyo. And please, as you express this maybe simple and yet ordinary or annual words that we've been repeating year after year, ilakip din po natin ang realidad na ito. That as we say, Merry Christmas, it is as if we are also telling that person, you have hope. Maligayang Pasko at maligayang may pag-asa para sa iyo. Magagawa po ba natin yon? Sana hindi lang din po ngayong Pasko. Sa susunod na taon na isang panibagong at isang banal na taon ito. Kapag ka hinarap natin ang bawat isa, kapag ka nakita natin ang bawat isa, masabi natin, itong nasa harapan ko, may pag-asa itong taong ito. Itong nasa harapan ko, may naghihintay na magandang kinabukasan sa taong ito. Sa bawat babatiin po natin na maligayang Pasko, makita po natin na ang taong ito ay hindi pa tapos at may maganda pa siyang kinabukasan. May magandang plano pa ang Diyos para sa kanya. He or she will soon embrace the many blessings there and there coming from God. And that is hope. Dahil muli, sa unang Pasko,
biyaya ng Diyos ang pag-asa. Jesus is born for us today, and we are filled with hope. It is a Merry Christmas because hope is always with us.